Thank you, Father. Come on, bigyan po natin ng mas malakas pang palakpak ang ating Diyos. Hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon. Thank you, Lord. Truly, you deserve our worship. We are created for you, O God. We are created for your pleasure, Lord. Kaya, Panginoon, Diyos, kami nagpapasalamat. Bagamat kami hindi karapat-dapat, you made us worthy in your sight. Lord, ngayong oras na ito, humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. At hayaan mo po ngayong araw na ito, wala kaming ibang gawin kundi sambahin ka, papurihan ka, tanggapin ang iyong salita. At Lord, willing kami, O Diyos, na magpaturo, maging maayos, punuin ng iyong espiritu, maranasan ng iyong kapangyarihan sa lugar na ito. Lord, we entrust to you this day, we entrust to you our lives, at maging ang mga JA1 worship services all throughout the world, we entrust unto you, O God. Salamat na marami, O Diyos. Kami hindi aalis sa lugar na ito na walang dalang bagong bagay galing sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, tutugon ka at nakatunghay ka sa amin ngayong umaga at mararanasan namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan at mangyayari ang iyong mga pangako sa buhay namin. We honor you, we love you, and we declare the complete defeat of the devil in our midst and the victory of Jesus upon our lives. We love you, Lord. We love you, God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. To you all the praises in Jesus' name. Amen and amen. We may all be seated, please. Praise God. Let's all declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For Jesus, He is our God, and He is the Anointed One. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At i-declare po natin ang ating kultura as JA1 family. Sabay-sabay po tayo. Go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. One more palakpak kay Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, pagsaganda mo ngayong araw na ito, pagsagwapo mo ngayong araw na ito. Amen. Habang dinideklara mo yan, nangyayari sa katabi mo. Maaring hindi ngayon, mamaya pang alas 3. Pero mangyayari yan. Dineklara mo Praise God. Ang ating po minamahal na bishop, siya po ngayon ay nasa sa North Cotabato, sa lugar po ng Makilala, Carmen, and our satellite churches over there. Siya po ay naroroon upang ASOD conference at i-celebrate ang anniversaries ng ating pong churches doon po sa Cotabato. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating bishop sa kanyang kalakasan at sa matinding kalusugan na pinagkakaloob palagi sa kanya ng Panginoon. Amen. Sino dito ang may desire na siya maipadala din sa Mindanao? Parang nawalan ako ng kausap bigla na. Amen? Basta kung saan ka ipapadala ng Diyos, kasama mo si Lord. Huwag kang magdududa. Saan ka man makarating at sinabi ng Diyos doon ka pumunta, sasamahan ka ng Diyos. Amen? Mapagpaalang araw din po sa ating mga kasama sa ating online family, ang ating pong nasa Facebook Live. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. I-share po ninyo itong live stream na ito
upang marami pa po ang maabot ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So this morning, tayo po ay nasa Setyembre na. Burr months na. At sino ang malimit nyo makita pag Burr months? Yung malimit sumisilip sa inyong mga Facebook walls. Pero alam nyo po, ngayong September, bagong tema na po tayo. Kung last month po is about prayer, ngayon po ay about holiness. Sino excited doon? Woo! You're excited? Pumalakpak kay Lord. Let's talk about the one character of God na talaga namang alam na alam natin. Pero minsan kahit alam na alam natin, bakit parang kahirap namang sundan? That is about holiness. Kaya po ang topic natin ay pinamagatan pong Pursue Holiness. Thank you, Lord. In 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16, ito po sa Contemporary English Version. Sabi po doon, behave like obedient children. Sabihin nga po natin, behave. Yung mas may kasamang pagka may kausap kang anak mo na medyo may kalikutan, sabihin mo, behave. Yan. Alam nyo, isinulat po ito para sa mga Kristiyano. Kasi ang sinabi doon, children. Taas ang kamay ng mga anak ni Lord. Para sa iyo to. Sino naman dito yung mga masunuring anak ni Lord? Taas ang kamay. Amen. Nakikita pala po sa ating behavior. Behave. Alam niyo ho ba na ang ating mga children, ang ating mga anak, ay reflection ng ating mga magulang? When we see a child, lagi na sasabihin, kagaling ng tatay noon at nanay noon na nagpalaki sa kanya. Talagang kabait ng batang yon. Lagi pong reflection ng anak yung magulang. Ang bawat pag-iisip po ba natin, bawat pagsasalita po ba natin, bawat pagkilos po ba natin, do we represent or do we reflect the Holy God na nasa sa atin? Are you? Tingnan mo nga sarili mo kung am I a reflection of my God the Father? At sabi po doon sa sunod, don't let your lives be controlled by your desires as they used to be. Ang kalaban po pala natin sa holiness is your desires, especially your old desires, nung hindi ka pa born again, nung hindi ka pa nakakakilala kay Jesus at hindi mo pa siya natatanggap sa iyong buhay. You have your desires na hindi naka-align sa kabanalan ng Diyos. Yan daw po ang kalaban natin. Ang tawag dyan, desires of the flesh. Sabi doon, do not let your lives be controlled by your desires. So anong gagawin mo? You are the one who should control your desires. So you have to control your desires and do not let your desires control you. Ganyan na po tayo noon eh. Kahit nung wala pa tayong tamang relasyon sa Diyos, we are controlled by our desires. Kapag gusto mong magalit, magagalit ka. Kapag gusto mong mainis, maiinis ka. Kapag ginusto mong malungkot, malulungkot ka. Anything that will satisfy our flesh. Ito yung sinusunod natin. Pero ngayon, nananahan na sa iyo ang banal na spirito, hindi naman nawala yung desires na yon. Ibig sabihin, may desires ka pa rin. Pero napalitan na ito. Sabihin natin, changed. Your desires from your old self ay napalitan na ng desires from the Holy Spirit. Kaya po, yung dating makamundo, nagiging makalangit. Yan naman yung katabi mo, makalangit yan. Tama? Okay. Dati po ako po'y mahilig sa inom, sa alak. As young as high school, bago mag-college, ako po'y manginginom na. At feeling ko, pag ako po'y nalalasing, ako'y astig. Feeling ko yun. Ewan ko kung totoo yun, pero basta feeling ko yun eh. Fulfilled ang aking flesh. Yun lagi ang desire ko. Kapag may lumapit sa akin, magyayakag ng barikan,
ika nga sa Batangas ay barik, ay ako hindi pwedeng hindi sasama. Pero nung ako po'y tumanggap kay Jesus, nanahan sa akin ang banal na Espiritu, nabago po yung desire na yun. Mas gusto ko na po ang malasing at malunod sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Naranasan niyo na bang malasing sa pagpupuri at sa presensya ng Diyos? Alam niyo, pag nalasing ka sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, hindi mo namamalayan ang oras, hindi mo namamalayan kung nasaan ka. Parang ang feeling mo, nakarating ka sa ibang dimension, na ikaw lamang at ang Diyos, na hinaharana mo ang Panginoon at nandyan lang siya. Nakakalimutan mo ang mga alalahanin mo, nakakalimutan mo ang mga problema mo, kapag ikay nagpupuri sa Diyos at ikay nalasing. Sabihin nga po natin, lasing. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang lasing pa ba yan sa pagpupuri? Amen? Okay. Ang sarap malasing sa pagpupuri at sa presensya ng Diyos. Sino nagdi-desire nun? Dati, pag lasing po ako, nagsisisigaw na ako ng kung ano-ano. Mayabang eh. Humihiga ako sa putikan. Wala akong pakialam. Sa kwentuhan, wala akong hindi kayang gawin. Kung ano ang kaya mong gawin, kaya ko rin gawin. Parang sabi nung isang kwento, meron daw isang barko, siguro narinig nyo na to. May isang barko. Ilan ang angkla ng barko? 2. Isa sa harapan at isa sa likuran. Sabi nung nagtanong, paano kung may dumating na bagyo at nasa gitna ka ng karagatan? Anong gagawin mo? Ihahagis ko yung unang angkla. Pagka may dumating uling bagyo, anong gagawin mo? Ihahagis ko yung pangalawa pang angkla. Ay pag dumating uli ang bagyo, anong gagawin mo? Ihahagis ko yung pangatlo. Ay pag mayroon ulit dumating, ihahagis ko yung pang-4 na angkla. Pag mayroon ulit, ihahagis ko yung pang-5 angkla. Andali. Di ba sabi mo, 2 lang ang angkla? Oo nga. Ay saan mo kinukuha yung angkla mo? Pangatlo, pang-4. Ay saan mo ka kinukuha ang iyong bagyo? Kung saan mo kinuha ang bagyo, doon ko rin kinukuha ang angkla ko. Yan ang mga kwentuhan sa inuman, payabangan. Apa, walang hindi kayang gawin. Pero nung nakakilala sa Panginoon, nagsimulang malasing sa presensya ni Lord, grabe, nagsisisigaw na sa pagpupuri. Meron kang sasabihin na sasabihin mo, hindi ko kaya, Panginoon, pero dahil sa iyo na nasa sa akin, kinakaya ko. Dati kaya mo lahat. Pero nung ikaw ay na-born again, nababago ang iyong pamumuhay, hindi ka na nakokontrol ng iyong mga old desires. Tawa ka dati ng tawa sa walang kwenta. Ngayon, natatawa na lang po ako sa aking sarili noon. Grabe pala yung mga pinagagawa ko. Pero ngayon, sa biyaya po ng Diyos, those desires were changed. At ang dalangin ko, ang desire po nating lahat na naririto, mapalta ng desires na makalangit din. May pag-asa ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan yan, may pag-asa pa yan. May pag-asa yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pwede pa yang mabago. Yung hindi mo na isama ngayon, na nag-away pa kayo dahil ikaw ay hindi sumunod sa'yo, hindi sumama sa'yo, magbabago yun. May isama mo rin yun dito. Amen po ba? Verse 15, always live as God's holy people, always live as God's holy people should, because God is the one who chose you, and He is holy. That's why the scriptures say, I am the holy God, and you must be holy too. Ito ho ba'y request? Is this a request from God na please lang ha, kung kaya nyo, kayo ay maging holy. Ganun po ba yun? No, this is a direct command from the Lord. Be holy, for I am, your God is holy, sabi ng Diyos.
Kaya po, hindi naman sinabi ng Diyos na be omnipotent because I am omnipotent. Be all-knowing because I am all-knowing. Hindi. May pinagagawa siya sa iyo kasi alam niya gagawin mo at kaya mo. Hindi siya magpapagawa sa iyo ng isang bagay na hindi mo kakayanin. Amen? Kaya hindi niya sinabi dyan, be the Savior of mankind because I am the Savior. Walang sinabing ganon. Be holy because I am your God is holy. At kapag may pinagawa sa iyo ang Diyos, siya rin ang mag-e-empower sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ine-empower ka na ngayon ng Panginoon. God gives you the power to be holy. You cannot be holy out of yourself. Una sa lahat, hindi ka pwedeng masabing holy kung wala pa si Jesus Christ sa iyong buhay. Una muna, you receive the position of being a righteous Son of God because of the righteousness of Christ in you. And then after that, the fruit of your righteousness na tinanggap mo sa Diyos is the holy living. Sabihin natin, righteousness, holiness. Hindi pwede maghiwala yon. At hindi ka pwedeng maging holy kung wala pa ang righteousness ni Jesus sa iyo. Ang righteousness, wala ka pang ginagawa, righteous ka na. Tinanggap mo pa lang ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya mo, itinuturing ka ng righteous ni Lord. Gets natin? Kaya po, kahit ikaw ay gumawa ng mabuti, magpakabanal ka, gawin mo ang lahat ng kabutihan na alam mo sa mundo, as long as wala kang tinanggap na Jesus Christ sa iyong buhay, kilala mo nga lamang siya sa pangalan, pero hindi siya namumuhay sa iyo at hindi nakikita sa iyo, hindi ka pa rin pwedeng sabihin that you are living a holy life. Because your holiness begins when the righteousness of God starts in you. Sino ditong may relationship na kay Lord? Ikaw ay isang righteous son of God or daughter of God. And your holiness is the fruit of it. Amen? Pinili ka ni Lord kasi sabi doon, you are chosen. He chose you to be holy. Pinili ka ng Diyos. At hindi ba pag pinipili, anong ginagawa? Pag pinili ka, anong ginagawa sa'yo? Ibinubukod. Sino dito nakaranas magtahip ng bigas sa bilao? Yung ginagawa, tandaan niyo yun? O, yung mga may edad lamang ang nag-amen. Sabi ng mga bata, ano yun? Yung nagtatahip sineseparate yung dumi, yung ipa, mula dun sa bigas. Ngayon po kasi, ang alam ng mga millennials, ang bilao ay para sa pansit, para sa mga palabok, at para sa mga assorted kakanin. Pero noong una, ang bilao ay exclusively ginagamit sa pagtatahip ng bigas. Tinry ko ho yun sabog lahat ng bigas Mahirap pala yun, di pala yun basta igaganon. Meron pala yung technique. Ang pagtatahip po ng bigas, ito po yung segregation. Ibinubukod. Sabi pa nga nung iba, sabi ng matatanda, hirangin mo. Hirangin mo yung bigas sa dumi. Yung bigas sa ipa. At anong gagawin? Pag nahirang na dun sa bandang unahan, dito yung bilao, nandito yung bigas, nasa bandang unahan yung dumi, bigla na lang ihahagis ng matatanda yung dumi. Lagpatakan lahat ng dumi doon. Galing. Sabi ko, noon pa lang pala may magic na. Galing Ano ibig sabihin? Hindi ka lang pala pinili, hinirang ka pa. Palakpakan mo ang Diyos. At kapag ikaw ay hinirang, ibig sabihin, ikaw ay iba doon sa iba. Sa natitira. Hindi naman pwedeng pagsamahin sa isang sinaing na kanin ang ipa at ang dumi. Praise God nga po, ngayon pag bumili tayo ng isang sakong bigas, wala ka nang gagawing pagtatahip. Dati, kailangan pa magtahip. Ready to cook na, rice cooker na, lagay na lamang at tubigan and everything, tapos. Pero dati, it will take time. Kailangan magtahip muna ang ating pong mga lolo at lola during that time. Kaya po,
maging sa damit. Hindi naman pwedeng pagsamahin ang marumi at malinis. Hindi rin naman pwedeng pagsamahin sa paglalaba ang dikulay at ang puti. Ay ano ngayon ang kaibahan mo sa iba? Ito ang reason kung bakit ikaw ipinili, kasi ikaw ay ibinukod dahil hindi ka nakagaya ng iba. Dati kagaya ka ng iba, sumusunod sa mga makamundong pattern ng mundo, makamundong mga gawain. Pero nung nakakilala ka sa Diyos, ikaw ay Kanya nang ibinukod. Pinili ka na niya para sabihin sa iyo, anak, pinili kita para maging banal. Para ma-reflect mo ang personality ng iyong Ama. Amen? Kung dati ikaw ay kilala sa inyong lugar sa kasamaan, ngayon na ikaw ay hinirang na ng Diyos, mababago na ang pagkakilala sa iyo. Ikaw na ngayon ang isa sa mga kilala sa kabanalan. Pag nakikita ka, pag nakikita ka, ang lagi mong hawak ay bote ng beer at saka sigarilyo sa kaliwa. Okay? May sigarilyo dito, may nakasubo pa rito, sabay. Pero ngayon, pag nakikita ka na, ang dala-dala mo na ay Biblia. At ang sabi sa iyo, yun, si pastor. Oh. Dati kung ano-ano lamang dala-dala mo. Mga magazine na hindi mo dapat dalhin. Pero ngayon, ang dala-dala mo na ay ang salita ng Diyos. Dati, ang suot mo, kung ano lamang maisuot. Nagsando ka nga, tanggal pa yung kalahati. Pero ngayon, pag lumalabas ka, nakapolo. Ang sapatos, ang kinis, pwedeng manalamin. Bakit? Binago ng Diyos ang iyong buhay at nagre-reflect ito the way you live. Kaya ang kabanalan mo, hindi nanggagaling sa'yo. Ulitin ko, your holiness na nakikita sa'yo, the holy living na nakikita sa'yo, ay galing sa Diyos. Sino uling may Jesus sa puso? Ibig sabihin, you have the righteousness of God and the holy living para sa iyong buhay. Now, taas uli ang kamay ng hinirang ni Lord upang mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kaya nga po, ang topic natin is to pursue holiness. Bakit? Kasi pursue, ano ba sa Tagalog ang pursue? Magpursige. Ipagpatuloy kahit mahirap. Ako po'y nagpursige sa engineering kahit mahirap. May iba nagpupursige sa medicine, sa law. Ang tawag doon, pursue. Holiness means to be set apart from the common. Ikaw ay ibinubukod mula sa dating mga sanay na tayong nakikita. Ano yung set apart? At ano yung common? Yung common, yung madaling gawin, yung madaling sundin. Yun yung nakikita mo sa maraming tao na ginagawa nila. That is common. Yan ang takbo ng sanlibutan ito. Ang kabanalan and ang pagpupursige sa kabanalan means ibinubukod mo ang iyong sarili, hindi ka gumagaya sa pattern ng mundong ito, at nagpapatuloy ka sa kung ano ang sinasabi ng Biblia na dapat mong gawin. Dahil yon ang ating purpose sa mundong ito. It is to please our Creator. And you are made and chosen by God to be holy people of the living God. Kung ginagawang normal ng panahon ngayon, ito, totohanan lang po. Kung ginagawang normal ng panahon ngayon, yung magli-live-in muna, tetestingin kung compatible ba sila, at sayang naman daw kung magpapakasal agad, tapos maghihiwalay din naman. Ninonormalize yun ang lipunan ngayon. Pero kung ikaw ay kasama sa hinirang at ibinukod ng Diyos, hindi ka sasabay sa takbo ng mundong yon. Papakasalan mo yan. Kung meron kang boyfriend at girlfriend, at alam mong yan na rin naman ang para sa'yo, pakasalan mo na. Bago kayo magsama sa iisang bubong. Sapagkat wala naman talagang dalawang tao na perfectly compatible. Wala namang ganun. Kaya ko po siya mahal dahil kami po'y compatible. Parehong-pareho po kami sa maraming bagay.
ay intayin mo kayo magkasama sa ibang bubong. Hindi pala. Sa isang bubong. Ano gang ibang bubong? Intayin mo kayo magkasama sa iisang bubong at nang makita mo ang kaibahan ninyo. Kaya yung mga kabataan na yan, nakakala ninyo, alam nyo na ang pag-ibig. Ay, kami ho'y match na match. Kami ho'y talagang walang pagkakaiba. Oho, parehas ang hati ng aming buhok. Parehas din ang gusto naming mga eyeliner. Tayo mo na, iba yan. Hindi, ibig ko sabihin, parehas kayo ng hobbies. Pati yung inyong ugali, parang nagmamatch. Intayin mong kayo makasal at kayo magsama nang makita mo ang talagang kaibahan ninyo. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng pag-aasawa ay isang major decision. Hindi porket, alam mo na, kilala mo na yan. 9 years na kayong mag-boyfriend, girlfriend, kilala mo na yan. Iba pa rin pag kayo'y magkasama na sa isang bubong 24/7. Laging mayroong hindi pagkakaunawaan, hindi mawawala yon. Kaya nga po, true love is about acceptance. Sabihin nga natin, acceptance. It is to accept the good and the not so good from the person that you love every day. Alam mo yung asawa mo, araw-araw mo yung pinagtsatsagaan. Tama? Bakit? Ay, mahal mo yan eh. Nagdesisyon ka na wala ka nang magagawa eh. Lord, bakit naman ganon? Ngayon ko pa natuklasan. Siya pala'y kung maghilik parang supercut. O parang vapor ang tunog. You have to accept. Ang takbo ng sanlibutan, pagka hindi compatible, divorce, annulment. Pagka talagang nang iba naman, paano kung pag talagang ginugulpe, binubugbog, hindi pa rin ba makikipag-anal? Aba, ay ang isang tao, isang lalaki na nanggugulpe, o even babae, meron din ho. Babae na bubugbog ang kanyang asawang lalaki. Meron po. Tingnan mo yung katabi mo kung may mga sugat-sugat sa mukha yan. Hindi naman niya nagulpe, hindi. Baka nakamot lang niya nung Alam nyo, yung taong gumagawa nun, hindi siya nagkakasala lang dun sa babae o sa asawa. Nagkakasala siya sa batas. Kaya ang kalaban niya ay ang batas. Kaya meron tayong legal remedies para ayusin ang mga bagay na yan. Amen? Hindi ba pwedeng, pinakasalan ko na, talagang pagtitiisan ko na ang lahat ng gagawin na rin sa akin kahit po ako'y nakailang ospital na. No. May legal remedies. Tingnan mo din. Amen po ba? Ba ako saan ako mapunta? Kaya nga kapag nanliligaw pa lamang, kilalalin mo na yung partner mo bago kayo magpakasal. At hinihingi mo sa Diyos ang tamang partner. Hindi yung pag nakakita ka, yun na. Pogi yun na yun. Hindi. Hihingin mo sa Diyos. Dapat yung malalim sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia, may alam na verse. Sige nga, i-recite mo ang John 3:16. Alam ko yan. The Spirit of the Lord is upon me. Because pala yung lagi naririnig sa umaga. Hindi naman tunay nagbabasa ng Biblia, ay nasa ulo na, kapabakinig yung The Spirit of the Lord is o Jeremiah 29:11. Alam ko yan. The Spirit of the Lord is Tapos, kailangan talagang nagbabasa ng salita ng Diyos. At may banal na pagkatakot sa Diyos. Bakit? Sa courting stage, makikita mo na ang tendency niyan. Meron niya mga tendencies. Ano yung tendencies? Na yung mga biglaan, makikita mo yung kanyang reaksyon. Sa mga critical na sitwasyon, kita mo agad ang response niya. Example ng tendencies. Kayo'y mag-girlfriend, boyfriend pa lamang, ay nakikipag-chat na sa iba. At sasabihin sa iyo, wala naman, Ari. Ari na ko lamang, na nakasalubong ko lang ako ang chinat nito. Naawa naman ako, gusto daw magpa-counsel. Kaya ika-counsel ko na lang. Tendencies yun, red flag yun. Minsan ka na niyang, kahit kayo mag-boyfriend, girlfriend pa lang, minsan ka na niyang napagbuhatan ng kamay. Ang tawag doon, tendencies. Red flag na yon.
Kaya mo ba pagtiisan mo yun ng habang buhay? Amen? Kaya mga kabataan, huwag sunggab na sunggab. Maging mapanuri. Gagaling mong magsuri ng iyong make-up. Gagaling mong magsuri sa iyong isusuot. Sa iyong partner in life, nabigyan ka lamang ng 1 kilong alimango, na may kasamang bulaklak na pagkakalaki-laki, binigyan ka ng susi. Susi ng ano yon? Basta. Kung nasasaktan po tayo ngayon, katotohanan po yon. Magpasalamat po tayo kasi nasasaktan tayo. Bakit? Pinili ka ng Diyos to be holy. Masyado po akong affected sa inyong sinasabi, Pastor. Dapat lang maapektuhan ka dahil tadyang ikaw ang pinatatamaan ko. Magpasalamat ka at merong Diyos na nangungusap sa iyo ngayon. Matakot ka kapag hindi ka naapektuhan dito. Sa bawat preaching, magpasalamat ka kung ikay tinatamaan. Huwag kang magagalit. Grabe ang pastor na yan. Talagang di na ako babalik sa church na yan. Ako lahat na yan, tinukoy na yan Napaka mapanghusga. Hindi ko kayo lahat kilala. Pero ang Diyos nangungusap sa inyo ngayon. Kaya kapag tinatamaan kayo, Lord, thank you. More pa. Tamaan mo ba ako ng tamaan, Panginoon? Bakit? You are chosen to be holy. Kaya napakahalaga na may naririnig kang ganito. Paminsan-minsan kailangan malaman mo, sumasablay ka pa din at kailangan mo ang tulong ng Diyos na magtutuwid sa iyo. The truth shall set you free. Kaya nga po napakahalaga na kilala mo ang Diyos as holy. Kilala mo lang ang Diyos lagi pag ganito, ganyan, pagpapala, ganito. Pag kilala mo ang Diyos as holy, iba rin ang tindig mo. Iba rin ang galaw mo. Hindi lang sa pangalan ko, hindi, ramdam mo talaga yung holiness. Sabi po, ang pagkakilala sa Diyos, ang susi ng pagkaunawa sa buhay. Maraming tao confused, hindi maintindihan ang buhay. Bakit? Hindi kasi nila kilala talaga ang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos as Diyos na banal, Diyos na righteous. Kilala nila ang Diyos as Diyos na nagpapala, nagliligtas, pero yung righteousness and holiness, hindi sila masyadong welcome sa kanila yon. Kaya po, kung gusto mong maunawaan ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, kilalanin mo pa ng kilalanin ng Diyos. Ang Diyos kasi, sabi nila, hindi ko alam ang purpose ko sa buhay. Kasi hindi nila kilala ang Diyos na nagbibigay ng purpose. Ano ang purpose na yon? Ma-please ang Creator. Kaganda nung kinanta natin Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Whoa. Sabi ko sa inyo ako dapat ang song leader minsan. Joke lang po. Kaganda ng pagkanta mo Ako'y nilikha, talaga namang may pag-iyak ka pa. Paglabas mo naman, ano ka naman putik dito sa ating bababaan? Talaga naman. Nasaan si Bishop? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, kilalanin mo ang Diyos. Paganda ng kanta mo Ma-please ang Creator. Kaya kapag nakilala mo at nalaman mong dapat mong i-please ang Creator mo, that is your purpose, maaayos ang buhay mo. Mauunawaan mo ang nangyayari sa iyo. Maiintindihan mo kung bakit ka dumadaan sa ganyang sitwasyon.
Because it is for the pleasure of your Creator. At hindi man porket pleasure ng Creator, ikaw ay kawawa na. No. Kapag nalugod mo ang Diyos, dire-diretso naman ang bigay at blessing at pabor ng pagpapala, ng prosperity, ng anointing, ng grace, ng lahat ng magagandang bagay. Ibinibigay sa'yo. Ini-empower ka nga na siya'y ma-please mo. Biruin mo yun. Para pasayahin mo siya, siya rin ang magbibigay sa'yo ng lakas na pasayahin siya. Aba. Matindi yun. Kaya pursue holiness. Sabihin natin, pursue holiness. Bakit pursue? Kasi hindi madali. Pero dapat magpursige. Sapagkat ito ang makaka-please sa Diyos. Ano ba yung mga ways to pursue holiness? Number 1. Baka isa lang po ang matakal ko today. Next week uli ang isa. Understand that we are being transformed from glory to glory. Kailangan mong maunawaan na ikaw ay binabago ng Diyos from glory mula sa isang kaluwalhatian hanggang sa susunod na kaluwalhatian. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared. Ano daw nangyari sa old way of living? Disappeared. A new way of living has come into existence. Nawala na daw, nag-disappear na yung dating ikaw. At bumangon na ang bagong ikaw. Nabuhay na ang bagong ikaw ng sino mang nakipag-isa kay Kristo. 3 bagay ang nangyayari sa iyo. Una, you are pardoned from your past. Pangalawa, He empowers you in the present. At pangatlo, there is a promise for the future. Glory to glory. Una, pinatawad ka sa iyong kasalanan sa nakaraan. Pangalawa, ngayong pinatawad ka na, ine-empower ka na maging holy sa kasalukuyan. At dahil ikaw ay in-empower na for the holiness of God in you, there is a promise for your future. Jeremiah 29 verse 11 says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, ito yung mga plano ng Diyos, and not to harm you, and plans to give you hope in the future. May promise ang Diyos sa hinaharap. Pero kailangan mo munang maintindihan that everything is from glory to glory. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2 in Good News Translation, do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly. Sabihin natin, inwardly. By a complete change of mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Doon pala nag-uumpisa. Saan? Sa mind. Your transformation starts from your mind. Sino dito nakapanood ng Toy Story 4? Toy Story 4. Sa Toy Story 4 po, napakaganda ito. Panoorin nyo, may aral ito. Yan, kung makikita nyo po yung bagong karakter dyan. Kailan nyo yan? Ang tawag sa kanyang karakter, ang pangalan niya ay si Forky. Temo ko yung katabi mo. Minsan Forky din yan. Anong edad mo na? 40 years old. Mga ganon. Si Forky po, siya po ay laruan ni Bonnie, yung bata. At yan po ay nakita niya lamang yung disposable na spork. Spork yan, tama po, spoon and fork na pinagsama, spork. At yan po, nilagyan niya ng mata, nilagyan niya ng kilay na diretsyo, nilagyan niya ng labi na nakangiti, nilagyan niya ng mga kamay. Mukha nga naman tao, meron din niyang paa. At si Forky, ang cute, di ba? Siya daw ang paboritong toy ni Benny. Siya na yung paborito. Ay, hindi Benny, Bonnie, sorry. Siya na ang paboritong toy ni Bonnie. Ang cute, di ba? Kaso may problema. Anong problema? Di ba ang fork o spork ay dinesign para pag ginamit mo, anong sunod mong gagawin?
Pagtapos mo ng gamitin, tatapon mo na kasi disposable item to. Ayun ang problema. Ginawang special toy ni Bonnie, si Forky. Di ba yung mga toys na yon nabubuhay pag wala yung tao? Yung mga may-ari sa kanila? Nabubuhay din ito. At sabi ni Forky, nako, hindi ako bagay dito. Ang gagawin niya, hahanap siya ng trash can. Itatapon niya kanyang sarili sa trash can. Mabubuhay naman si Woody, at si Woody ang kukuha sa kanya sa trash can. Paborito ka nga ni Bonnie. Huwag kang mag-stay dyan. Dito ka sa laruan. Kasama ka ng mga laruan. Hindi. Ang alam niya, siya'y dinesign para sa basurahan. Pag nagamit na, itatapon na. At pag nakikipagkilala siya sa ibang laruan, hindi naman Forky ang kanyang tawag sa kanyang sarili. Hindi niya sabi, "Hi, I'm Forky." No. Pag nakikipagkilala siya, ano niya sabi niya sa kanyang sarili? "Hello, I am trash." "Hello, I am trash." Ang ganda ng ginawa ni Bonnie, nilagyan ng kilay, talagang mukhang tao. Binigyan siya ng identity. Ikaw na ngayon ang paborito kong laruan. Binigyan siya ng purpose. Mula ngayon, kasama mo na ang aking mga laruan na to. Pero dahil sa isip, sabihin natin isip ni Forky ay basura, bumabalik at bumabalik sa basurahan. Nagpapatiwakal at pumupunta sa basurahan. Maraming Kristiyano, parang kagaya ni Forky. Binago na ng Diyos. Binigyan na ng identity. Binigyan na ng bagong purpose. Pero bumabalik pa rin sa dating pamumuhay. Na parang hindi, dito talaga ako, sa mundo ako. Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na sa mundo. Papalangit ka na. Ang mahirap po kahit patirehin mo sa mansyon, bumilang ka ng ilang araw, babalik yun sa barong-barong. Bakit? Mindset niya na yun na siya'y mahirap. Kaya nga lagi natin sinasabit, dinedeklara, ako ay payaman ng payaman. Sige nga, ideklara mo. Ulit, mas kumbinsido. Bakit mo dinedeklara yan? Wala lang? Hindi. Para makumbinsi mo din ang isip mo na ikaw ay payaman ng payaman. Kaya kahit ilang beses kang magtanim, ilang beses kang ipag-pray, at sawayin ang kahirapan sa iyong buhay, kung ang mindset mo'y mahirap ka pa rin, wala. Mahirap ka pa rin. Kaya transformation of your life starts from your... Huwag kang gumaya kay Forky. Inalis na siya sa basurahan pero pilit bumabalik because of his mind. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang mindset ko ngayon? Kawawa? Ano mindset ko? Gusto kong sabihin sa'yo, you are a chosen nation. Pinili ka ng Diyos para makamukha niya. Pinili ka ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan. Kaya huwag kang papayag. Ilalaban mo. Kapag gusto kang ibalik ni Satanas sa dating pamumuhay mo, ilalaban mo. Huwag mong sasabihin, hindi ko na kaya. Si Satanas kasi makapangyarihan. Wala. Ang sasabihin mo, wala kang karapatan, Satanas. Ako man ay bumagsak ngayon. Ako'y babangon muli because ako'y pinili ng Diyos para sa kabanalan. At huwag kang papayag na yung kabanalan na binigay at pinahiram sa iyo ng Diyos, masasayang. Kaya ka buhay pa hanggang ngayon para ma-display ang kabanalan ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung ang purpose mo lang ay iligtas ka ni Lord, dapat patay ka na ngayon. Pero praise God, buhay na buhay ka para i-reflect ang glory ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang gagaya kay Forky. Ang mahirap, bigyan mo man yan ng milyon-milyon, kapag hindi na bago ang mindset niyan, ubos ang pera. Yung pinatira mo sa mansyon, maaaring hindi umalis ng mansyon, pero dahil ang mindset niya ay mahirap, gagawin niyang ilang araw pa lamang, mukhang barong-barong na yung kanyang bahay. Hindi si Lord ang problema. Hindi ang Biblia ang problema.
Hindi ang asawa mo ang problema. Hindi ang kapatid mo ang problema. Hindi yung boss mo ang problema. Hindi yung pastor mo ang problema. Hindi yung leader mo ang problema. Kailangan tingnan mo rin ang sarili mo. Ano ba ang mindset ko? Ito ang problema minsan. Ang dami ng ginawang milagro ng Diyos. Ang dami ng mga victories na ipinaranas sa'yo. Sunod-sunod pa nga. Pero sa oras na ikaw ay magapi, bigla ka na namang, mindset mo yan eh. Hindi given na po na kapag ganitong season talagang ako'y tensyonado. Given na po na pag ganitong season ako po ay talagang sumusuko, umaayaw. Huwag mong gawing mindset yun. Sadya po talagang pag ganito kahirap ang pinagdadaanan ko, ako'y bumibigay na. Sabi nung kanta, gusto ko na bumigay. Huwag kang bibigay. Sabi mo sa katabi mo, wag na wag kang bumigay. O wag na wag kang bibigay. Baguhin mo ang mindset mo. Gaya po sa preaching ko noon, sabi ko, ang complaining, inaayos nito ang iyong mind para mag-complain ka na mag-complain. Kaya baguhin mo din ang isip mo, ayusin mo din ang isip mo. Ako'y pinili ng Diyos para maging banal. Pinili ako ng Diyos para maging banal. Pinili ako ng Diyos para maging banal. I-rewire mo ang brain mo para maging gawin nito ang gusto nitong gawin. Amen? Ako po, nag-rewire din ako ng brain. Nung ako'y ma-born again, hindi naman instant, banal. No, nag-rewire ako ng brain ko. Yung dating gusto ko't uhaw ko sa alak, kaadikan ko sa computer, ini-rewire ko ng ini-rewire. Lord, ayaw kong ako'y mapaparusahan at lulubog sa desires na ito na makamundo. Ayaw ko na. Inire-rewire ko ngayon ng brain ko. Gusto ko ang gawin ko lang ay makakalugod sa'yo. Gawin ko lang mga makakalugod sa'yo. Aawit lamang ako sa'yo. Magbabasa ko na yung salita. Mananalangin ako. Lord, sasama ako sa mga taong malapit sa Diyos. I am rewiring my brain every day. Hanggang ngayon, nagre-rewire pa ako. Hello? Nagagalit na ba kayo sa akin? Sige! Para malaman nyo na ang Diyos ang nangungusap sa inyo. Kailan ka nagre-rewire ng brain mo? Kapag lamang pagpapala? Yes, Lord, pagpapala. Wow! I love you, Lord. Given na yun. Ay, paano pag may trials? Ano ang wiring ng brain mo? Huwag mong tatanggapin na ganyan ka na. Ganto na ako, pastor. Ilan na po ang nag-pray sa akin? Parang proud ka pa. Wala akong pwedeng bumago sa buhay ko. Sabihin ko sa iyo, kapag ang Diyos ang sumukol sa iyo, huwag mong intayin yun. Deception ni Satanas na ikaw ay hindi na pwedeng baguhin. Binabago ka ng Diyos from glory to glory. Bakit? Kasi ibinukod ka na niya. At kung ibinukod ka na niya, ini-empower ka na niya ngayon upang gawin ang nakalulugod sa Kanya. Last na. At itutuloy ko po ulit next week. Ako po, nung may hika ako, tandang-tanda ko yun. Mindsetting po ang nakapagpagaling. Mindsetting? Yes. Mindsetting ng iba para sa akin kasi bata pa ako. Ito yung naikwento ko na rin yata sa inyo. 7 years old, hinihika ako. May hika talaga. At may panahon na ako hinihika. Every summer. Wala namang aircon sa amin. So, given na yon na kapag summer, hikain ako. Given. Ay, ang aking amay nag-a-abroad. Nung nagbakasyon siya, nakita niya, siya po'y born again na. Nung nakita niya ako, nagbakasyon, sakto, ako po ay nakahiga. Nakaangat ang likod. Tapos ang paghinga ko, sabi ng tatay ko, ano yan? Sabi ng nanay ko, ay hinihika ang anak mo. Ha? Oh, yan mo na lilipas yan. Yan na may tuwing summer lamang.
Pinainom naman ako ng gamot. Siyempre, may gamot naman. Alam ka namang, mo na yan. Pinanonood niya lang, lilipas. Hindi. Nainom akong gamot. Everything. Nasaktuhan na akong nakita ng aking ama ko hinihika. Alam niyo, sabi ng aking ama, mindset. Ako hindi papayag na no-normalin natin yung hika na yan. Na tuwing summer, normal na may hika. Hindi ako papayag. Sabi ng tatay ko, hika, ito na ang huling araw mo sa buhay ng anak ko, sa pangalan ni Jesus. Hindi ka na muling hihikain. In Jesus' name. At mula nung araw na yun hanggang ngayon, hindi na ho ako hinika. Mindsetting, nag-mindset ang tatay ko, wag ka nang, hindi. Hindi siya pumayag na normal yun sa, ikaw gay nataningan na, ikaw gay sinabihan na ng doktor na normal na sa iyo yung ganyan ka. Normal na sa iyo na minsan na ganun kapag naglalakad. O kaya normal na sa iyo kapag ikaw ay naiinis ka kapag ka may sitwasyong ganito. Normal na sa iyo na ikaw, kapatid, sabi nga lagi, tayo nabubuhay ng higit sa normal. Ano ibig sabihin? Huwag kang babayag. Ikaw lang din ang magpapahintulot at magbabawal. Kasi sabi ng Biblia, ano man pahintulutan mo sa lupa, pahintulutan sa langit. Ano man ang... Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kaya nasa iyo. Kaya pag sinabi mo sa iyong anak, ikaw anak ay pabanal ka ng pabanal. Sinabi mo sa iyong asawa habang may kasamang pananabunot, pabanal ka ng pabanal. May kaunting gigil. Pabanal ka ng pabanal, talagang boss ka ha? Ikaw sir ha, pabanal ka ng pabanal. Di mo alam, may nangyayari sa espiritual. Magugulat ka na lamang isang araw, paborito ka na ng boss mo. Paboritong pagalitan? Hindi, paboritong ingkrisan. Paboritong bigyan ng pabor. Nagtayo ka ng negosyo? Walang pumupunta sa'yo? At sabi nila, ala, ikaw naman huli nang nagtayo. Ala, ikaw naman hindi mo naman alam ang gagawin mo. Doon ako sa mga sanay na. Bago-bago ka lang, ba't kita pipiliin? Huwag mong tatanggapin yun. Sasabihin mo, hindi ako papayag. Ang negosyo ko, ang pinakamalakas na negosyo sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Magugulat ka na lamang, gagawaan Diyos ng paraan. Sa iyo dadalhin ng mga kliyente nang hindi mo ine-expect. Nagsimula sa mind mo yon, mind setting. Sabihin natin, mind setting. Ulit, mas malakas, mind setting. Ano ngayon ang mind setting mo? Sige nga po, ano po ang inyong mind setting ngayon? Tatanggapin mo na ng gano'n na lang? Hindi mo na ilalaban sa Diyos ang asawa mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, ang mga anak mo, at sasabihin mo, wala na ho talaga siguro, napakasama ho talaga ng ugali. Mind setting. Pwede ba tayong tumayo po ngayon? You have to understand that your transformation is not overnight. Your transformation is from glory to glory. Bawat araw, merong ginagawang maganda ang Diyos. May pagbabagong ginagawa sa iyo. Minsan hindi mo lang napapansin, pero pansin ng iba. Kaya ngayong oras na ito, kung dati nalalasing ka sa inuman, gaya ko, kung dati gustong-gusto mo sumigaw ng mga masasamang salita at masasamang bagay, kagaya ko, ngayong oras na ito, pinili ka ng Diyos. Ibinukod ka ng Diyos for His pleasure. At hayaan mo sa iyong pag-awit, kumilos ang Diyos. As we sing yung kinanta natin kanina, na ikaw ay nilikha para sa Kanya. O Panginoon. O Panginoon. Come on, worship the Lord, your Creator. The one who gave you life. Ako'y naririto upang sambahin. Come on, let your voice be heard. Kailanman itataas.
ikaw na pinili ng Diyos, pwede ba awitin mo ito ng buong puso? Na ikaw ay nilikha para sa Kanya. Come on, taas mo rin ang iyong kamay as a sign of surrender to the one who created you. Ko'y nilikha sadyang. Woo! How we love the worship of your people, Lord. Let this be a sweet aroma of worship in your throne. Isa pa. Ako'y nilikha Lord, I declare sa lahat ng mga anak mo na naririto sa lugar na ito, even ang mga kasama namin sa online, ang declaration ko sa lahat na nag-alay ng kanilang buhay sa iyo, nag-surrender ng kanilang all in all, at walang nire-reserve ngayong oras na ito, I pray, dumaloy ang holiness sa kanilang buhay. I declare, habang tumitindi ang pagsubok, tumitindi rin ang pagsama mo. Habang tumitindi ang persecution, tumitindi rin ang kabanalan. I declare na sa bawat pagdidesisyon namin sa araw-araw, every day, we will choose Jesus. Every day, we will choose to obey. And let your holy presence maranasan namin, maging sa aming pag-uwi, pagdating namin sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming komunidad, maranasan namin ang grabeng kabanalan na nanggagaling sa iyo. We are holy, Lord, because you, our God, is holy. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Amin ang tagumpay. At mula ngayon, hindi na kami papayag na dadayain kami ni Satanas at sasabihin niya sa amin, hindi ka na mababago. Hindi kami papayag, Lord. Ngayon na unawaan namin, our minds are set on things that are heavenly. Hindi kami mapaparanoid ng sitwasyon. Hindi kami mapaparanoid ng pressure. Today, we will stand our ground and we will say, Satan, enough is enough. Panginoon, salamat for the anointing of holiness na ibinuhos mo. Ang bawat isa sa amin, pabanal ng pabanal, paganda ng paganda ang buhay, paayos ng paayos ang relationship, patindi ng patindi ang buhos ng iyong biyaya, payaman ng payaman,
paangat ng paangat, paunlad ng paunlad. We are now setting and rewiring our brains that we are destined for greatness, that we are destined for more, that we are not just dito lang, we are destined for more. Lord, we are rewiring our brains. Oya kaya rabahan. Hindi kami papayag. We are rewiring our brains. Na kami pinili mo. At pinili mo ang pamilya namin. Ang magulang namin. Ang asawa ko. Ang asawa namin. Ang mga anak namin. Lord, let there be a right mindset. Heavenly mindset today. We love you so much, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen.